Bossing Boy, good morning. Good morning, Sir Boy. Gandang umaga, Lakay, Leo. Ayan. Pumapogi ka, boss, ah. Lady L. Sister L, Sister L. Gusto ko yung Lady L, Sir Boy. Lady L. Sister L, sa tagal ng walang interaction. Nakilimutan mo na ako, Sir Boy, eh. Sa bagay, okay lang na hindi tayo nagkaka-interview kasi pagka ini-interview ka namin, may kidnapping eh. Oo nga, parang medyo hindi maganda eh. Oo, Yung, ayan. Pero ito, iba itong ngayong issue natin. Ayan na. Ano nangyari kay Totoy Baro? Ayan. Ang driver ni Rian Ramos, sir. Ayan. Kinidnap ba? Tinorture? Ano ang kwento sa inyo? At kayo ba naniniwala kay Totoy Baro? Ito po lumapit sa akin sa pinupunta ko nga sa bahay, recommended by a very reliable person, three-time DECC awardee po namin ito, hindi ko na nababanggitin ang pangalan. At in-interview ko for almost 2 hours, cross-examination, direct examination, at nakita ko may reasonable probable cause para i-recognize ng DECC yung kaso niya. So anyway, ito nga, papunta pa rin ako sa NBI, 3 days na kanila doon. At ina-assist nga namin ito kasi una, naniniwala po kami sa kwento niya, sa sinumpang salaysay niya, detalyado. At ang ipa-file na case is yung una, serious illegal detention at torture, yung violation ng anti-torture law. Ang possible involvement, ang included sa information is yung actress na si Rian Ramos. Michelle D. Michelle D and yung pag-video, no? Si Samantha. And also yung dalawang bodyguard na hindi siya uniform personnel, kung hindi VIP. Yung mga typical bouncer, malalaki katawan, sa akin yung photos, pinadala. Nasa akin, binigay niya, no? At yung yung dalawang pulis sa Makati na ako allegedly, according to him, nasabit na yung salaysay every time i-file na ng FBI. Kung saan, nakatanggap siya talaga ng torture dito, paninipa, at yung paa niya, kinukwento nga niya, inaapakan ng combat boots, pinipilit na paamin, na yung nawawalang film, no? Ang tawag kasi dito tingnan lang muna, film. Ito ba USB, sir? Hindi po USB ito eh. Yun, pinakita ko yung sample ng USB film na accidentally na lagay sa isang ampaw, no? Na kasi Christmas yun eh. Opo. Magpapasko. So parang accidentally ang naibigay, hindi ata yung ampaw na kasi. Kung hindi... Yung film. Yung may film. Ano po nyo, moving forward lang, baka makalimutan ko, ang malaking issue kasi dito eh, ano ba ang issue dito malaki? Yung film o yung pagdanakaw? Yung value ba ng film na inside the ampaw? So, kaya maraming nagkaroon ng public interest to, no? At million na rin yung views yung first binalik ko. So, basta ang JCC tutulong dito at aalalayan namin ito. Kasi po, lang siya, simpleng tao, driver, umbrella boy, runner, utusan, again, sa malalaking personalities, celebrities, no? Kaya nag-iingat din po tayo dito. Then we go back again sa kaso ni Bong Navarro, Dennis Cornejo, at ni Cedric Lee, no? At yun, si Bong Navarro, public figure din, may mga abogado rin, may panlaban. Samantalang ito, isang simpleng tao, utusan, walang kalaban-laban, ano ba mag-motivate sa kanya para lumabas siya ng lantad na ganito, na lumabad sa mga higante, no? Na alam natin fully equipped, na financially they can hire the best of the best lawyers,
Samantalang ito, buti na lang, na-dismiss yung kaso niya sa Makati. Oo nga pala, kinasuhan siya, di ba? Oo, may case siya sa Makati. Opo. Papadala ko lahat yung documents ni Malu Cabral. After nung on the road lang po ako, nag-fight na lang ako sa tabi. Sir Boy, meron lang akong katanungan, Sir Boy, na isingit lang po natin dahil yung mga tao ay nagkakaroon po sila ng parang hindi sila naniniwala dahil po dun sa lumabas na statement na from 39th floor ay tumalon siya to 25th floor. So Sir Boy, ano po ang kwento ni alias Totoy po sa inyo? Paano po siya Nakatakas. tumalo or nakatakas doon? May gamit po ba siyang lubid or paano po yung kwento po sa inyo? Ay, yung buti na lang napanong niyo yan. That is a very good question. Alam mo, ang pagkantao, didetain mo for 3 days with may kasamang physical torture, psychological torture. Narinig niya, titirahin na siya. Titirahin siya, papatayin siya. Wow. Alam mo po, magulo na isip mo nun eh. Yung hindi ka na makapag-isip, 3 days ka na hindi kita kakain. Gusto niya umihi, hindi siya pinaihi. O sige, umihi ka, pero inumig mo yan. So, ang mangyayari doon, wala na siyang naisip kung hindi Tumakas. after 3 days, tumakbo siya, tumalon siya, from the 39th floor, nakakapit siya sa isang pabaksak sa 25th floor, nakakapit lang siya. Doon sa injuries po, nung na-detain siya, may delay ng medical, no? Kaya in reply, medyo naghilom lahat. Pero ipadadala kong pictures that was taken, mga anong nagpunta sa bahay, mga 10 days, makikita natin sa liwa. And of course, may contact naman kayo sa NBI, bibigay ko rin yung number, nung pinisent namin, talagang nakita na may mga contusions, minsan may mga hindi nakikita, katulad ng buto, yung ribs, no? Yung natadyakan siya doon eh. Pag umuubo siya, masakit. Kahapon nga, na-late kami, papunta ng NBI, kasi halos nilalagdat na siya, pag umuubo siya, nilalagdat talaga, sama ng pakiramdam. So, yung narrative lang yun, pag ang tao, tinutorture mo, may naririnig ka, at ikaw nga lang, kung kulang ang tulog mo, 3 days ka nakikipaglamay, para wala ka na rin matandaan, lipad ang utak mo. At ang mapipresent po namin, nagpadawan test siya, sabi, negative, kumuha ka ng police clearance, wala po siyang record, even sa NBI, wala po siyang record. So, ang ini-establish natin dito is yung ano ba ang motivation, at saka ang issue dito, ano ba yung laman ng ampaw. Ayan. Yun ang public interest eh. At saka yung... Nag-get siya sa akin doon. Ang dami nga, nakailang tumatawag sa akin, baka pwede ko na ipakita na yung laman. Okay, go, Leo. Pero ang ampaw po, napunta talaga kay Nakuha niya Totoy po ba Baro. yung Oo, nasa yung kanya. laman? Nasa kanya po ba? Yung film po. Yung laman. Oo, yung hinahanap ni Rian Ramos. Opo. Oo. By accident, nadala niya pauwi. Pasko yun, holidays, pauwi siya ng Samar. Ang thinking, baka ano nga yun, Christmas gift. Pamasko. So, nadala niya, nilagay lang niya sa motor, nabumahay siya yung motorsiklo, ginamit niya going to Samar. May mga photos din kami kung saan sumunod. Yung mga bodyguard, private bodyguard, saka yung staff na babae. Lahat, binigay niya lahat sa akin to. Ang dami kong materials, documents na nakuha, na hindi lang na-air pa as of this time. No? Pero we can use this materials, content, at photos, conversations na can be used for the case build up. Sir Boy, kung accidentally naibigay sa kanya at binabawi na ni Rian Ramos, Ibinalik niya po ba? ba't hindi ba isauli? Ba't isauli ni Totoy Baro? Doon sa narrative niya, sa laysay niya, ang alam ko, nabalik pero kulang. naibalik Yun yung hinahabol. Yung kulang. Oo, may kulang. At sabi ko, ano ba yung laman mo? Ano ba nakita mo? Ang nakita mo,
asawa, medyo malaswa, ganyan. Sabi ko, anong malaswa? Kasi pag nakahubad lang naman ang tao, lahat walang malaswa doon. Lalo pagka-sexy naman. Oo. Wala. Oo. So, may nawawala. May accident, nabuksan ata, nakita. So, ayun, yun ang issue doon eh. Kasi kung hindi man talaga mahalaga yun, to the point na i-detain mo, serious illegal detention for 3 days, may kasamang torture, pananakit. Okay. Sir Boy. After nun, dala mo sa presinto, dinimanda mo, 3 days ulit, pero nagka-news blackout doon. Ngayon lang lumabas yun. Dapat yun, may news na rin doon eh. Isang celebrity, dinidemanda itong sa pagnanakaw, itong driver, utusan, boy niya. Okay. Dapat doon pa lang. Kaya doon kami nagtataka. Oo. Okay. Okay, Sir Boy. So, kayo ba ang magpa-file? Si Totoy Baro ba ang magpa-file ng kaso o NBI? NBI po ang magpa-file ng case. Ito po isang DACC assisted case. Alam naman nyo, for the past 28 years, partner namin ang NBI. Katuwang namin po yan. Marami kaming DACC awardee dyan na mga personalities na we need recognition sa mga accomplishments nila. NBI will file dito sa ng case. No? Today, lumabas na. Alam ko kami na antay lang yung kaya pupunta kami. Saka pupunta kami dito. The ACC assistant case lang to, NBI will file, then a court watching, and bibigyan din namin siya ng mga lawyers namin. At marami nga tumatawag sa akin na interesado na tulungan siya. Kasi ito na, yung medyo David and Goliath ang laban po dito. Sir Boy, last on my end, iba sa ibang issue po, mayroon po ba ang VACC po ba ay tutulungan or tutulong dun po sa pamilya po nung pinatay na pulis, kasama po yung bata, yung nakuha po yung bata sa may Tarlac. O sa, yung pinatay po sa Bulacan ba yan? Oo, Lakay, yung magbebenta lang ng sasakyan. Medyo hindi ko nakuha yung balitang yan para padala na lang yung link. Pero kami, automatic yun, motopropyo, pag yung mga ganyan. At talagang, pinutulungan namin. Yung hindi namin tinulungan, yung isang polis, napadismiss namin yung sa polis, allegedly, nirape niya yung babae, yung sa isang yung binitbit niya parang baboy, yung babae, instead na dalhin niya sa hospital. Nag-trending po din yun. For your information, dismissed na from the service yun. At sinurrender na pa rin. Pero yun, tulungan namin siya sa RTC. May case to siya doon sa criminal aspect. Okay. Doon kami tumutulong. May abogado po kami doon. May mga volunteer court watchers po kami doon. Okay, Sir Boy, maraming salamat. Magandang Thank you, umaga. Sir Thank you Boy. and happy weekend. Mabuhay po kayo. Buhay po kayo. Maraming salamat po. Mga kaibigan, Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime.